Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nestor. Ang kwentong ito ay totoo kong karanasan na nangyari sa probinsya namin. Taong 1994 po ito. Nang panahong ito ay isa akong kahero sa mini grocery sa bayan. Binata pa ako at nasa 22 anyos pa lang. Maayos naman ang pagpapasahod ng amo namin, kaya ginaganahan ako sa trabaho. Kahit medyo malayo ang pinapasukan sa aming bahay, pinagsusumikapan ko na makapasok pa rin sa tamang oras. Yun naman ang bagay na nagagawa ko, sapagkat may bisikleta naman ako. Gabing-gabi na rin ako nakauwi dahil sa overtime, pero ayos lang yun. Nai-enjoy ko naman ang kapaligiran. Masarap magbisikleta tuwing gabi kapag natitsempuhan ko ang kalangitan na puno ng mga bituin. Dumadagdag rin sa nagpapaganda sa kapaligiran ang mga street lights. Isa pa na nagugustuhan ko sa pagbibisikleta tuwing gabi ay ang malamig na simoy ng hangin. Talagang nakakawili ang ganoong pakiramdam. Nadadaanan ko pa ang napakahabang ilog kapag medyo malapit na ako sa tirahan. Pero sa banda roon ay walang mga kabahayan. Kung meron man, 1 hanggang 3 lang. Tuwing may buwan ay kitang-kita ko kung gaano kalinaw at kapayapa ang tubig. Pero dumating ang araw na medyo mag-iiba ang pananaw ko. Nagugat yon ng ibalita sa akin ang katrabaho at kaibigan kong si Mark. Anya, 3 araw nang nawawala ang pinsan niyang lalaki. May sarili ng pamilya ang pinsan niya. Siya nga pala, si Mark ay kababaryo ko rin. Dagdag pa niya, sobra siyang nag-aalala sa pinsan dahil hindi pa ito natagpuan. Natanong ko naman siya kung saan ito huling nakita. Ang sagot niya, sabi ng mga kapatid nito at pati na rin ang panganay na anak, ay nagpaalam lang noong gabi na magpapahangin sa tabing ilog. Pero sumapit na ang umaga ay hindi pa bumabalik. Ayon sa pamilya nito, alam nila na wala itong pagtatampo sa kanila. Ayos na ayos sila bago mawala ang lalaki. Kahit ang misis nito at ang pinsan ni Mark ay magkasundo naman sila. Pero ang sabi ni Mark, maghihintay pa rin naman ang pamilya nito. Nagbiro pa nga ako na baka kinuha ito ng maligno sa tubig. Dahil medyo naniniwala rin naman ang kaibigan ko sa usaping paranormal, yun rin umano ang kanyang palagay. Samantala, noong pauwi na ako galing sa trabaho at habang nagbibisikleta, meron ako nakitang babae sa may ilog. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa nito roon. Nakalublob sa tubig ang parting dibdib nito at wala itong suot. Kahit sino naman siguro hindi ba mahiwagaan? 10 oras na ng gabi tapos may mamamataan kang ganoon. Sa loob-loob ko, anong ginagawa ng babaeng yun sa ganoong oras? Naliligo kaya siya? Nang malagpasan ko na ang babae, mukhang hindi niya ako napansin. Binagalan ko konti ang pagpadyak at napalingon sa kinaroroonan nito. Napansin ko na may isang lalaking lumundag sa ilog. Samantalang yung dalaga, umaakto ito na parang nalulunod. Noon ko lang napagtanto na nalulunod pala ang babaeng yun. Samantalang nang makita ko kanina ay kalmadong-kalmado naman ito habang nakatingala sa kabilugan ng buwan. Kung alam ko lang ay sinaklolohan ko sana ito.
Nagpatuloy ako sa pagpadyak. Tutal ay may tumulong na rin naman na lalaki. Ngunit bago pa ako tuluyang makalayo sa lugar, hininto ko muna ang pagpadyak at lumingon ako roon. Halos mapatras ako sa gulat dahil namataan ko na wala na yung dalawa sa tubig. Ang tanong ko tuloy sa sarili, paano yun nangyari? Sobrang bilis naman yata na bigla silang nawala. Hindi kaya pareho silang nalunod at hindi rin pala marunong lumangoy ang lalaki? Para makasiguro, pinaandar ko uli ang bisikleta palapit sa lugar. Nasilayan ko na payapa naman ang tubig. Walang bakas ng isang taong nalulunod roon. Napakamot ulo ako at sandaling yun at napapulong sa sarili na imposible. 10 segundo lang yata sila binitawan ng tingin tapos biglang mawala. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Nagsitayuan na rin ang mga balahibo ko sa katawan. Kaya pumadyak na ako ng bisikleta para makauwi na sa amin. Napagtanto ko na siguro ay gutom lang ito, kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Nang makarating na ako ng bahay, naligo at nagbihis muna ako bago kumain ng lechon kawali. Naparami talaga ang kinain kong kanin ng oras na yun. Pagkatapos nito, ay nagbasa muna ako ng libro at nang antukin ay natulog na. Kinabukasan sa trabaho, nakwento ko iyon kay Mark. Ang sabi naman niya, baka maligno ang dalawa at nag-itsurang tao lang. Kaya pinaalalahanan niya ako na mag-shortcut na lang sa ibang lugar. Baka sa susunod ay matiempuhan ko uli ang dalawa at baka madisgrasya na ako. Sumang-ayon na lang ako sa kanyang inihayag, lalo na't 11:00 ng gabi na kami nakauwi. Isa pa, sa ganoong oras ay bibihira na lang na may dumaraan roon. Pero nang matapos na uli ang duty, nakalimutan ko na mag-shortcut noong papauwi na ako. Nandun na ako sa may bandang ilog. Hindi naman na ako pwede pang umatras. Medyo malapit na rin kasi ako sa tirahan. Mas makapalayo na ako kung babalik pa roon, kaya tinuloy-tuloy ko na. Maya-maya pa, nakita ko na naman yung babae. Sa hindi malamang dahilan, ay nasa tubig na naman ito. Kalmado itong naroon habang nakatingala sa liwanag ng buwan. Dito ko ganap na nakita ang itsura niya dahil medyo malapit na ito. Dalaga pa pala ito na sa tingin ko ay nasa 22 anyos lang rin. Maganda ang kanyang muka at may maputing balat. Yung itsura nito ay masyadong ideal para sa akin. Yung tipong kagandahan na sa panaginip mo lang matatagpuan. Sa sandaling yun, hindi naman humihingi ng tulong ang babae. Kaya't nakapagtataka para sa akin kung bakit ito palagi nakalublob sa ilog kapag 10 oras na ng gabi. Nang malagpasan ko na, naisipan ko ulit na huminto at lingunin ito. Nakita ko na meron uli na tumalon na lalaki sa ilog. May magpapakabayani ulit. Nilapitan nito ang babae na umakto na namang parang nalulunod. Nang mahawakan ito ng lalaki, napayakap ang babae sa kanya. Dumagundong ng malakas ang dibdib ko. Nang isang iglap, umitim bigla ang balat ng babae. Umunat ng malaki ang bibig nito at kinagat sa balikat ang lalaki. Sisigaw na sana ang biktima, ngunit mabilis na nagkaroon ng mga pakpak sa likod ang nilalang. Maliksi itong lumipad habang tangay-tangay ang lalaki. Base sa nakita ko, ay isa itong manananggal dahil kalahati lang ang katawan.
Sa takot ko, dali-dali na akong pumadyak ng bisikleta. Baka kasi ako naman ang puntiryahin ng elemento. Nang nasa bahay na ako, dito ko napagtanto na yung mga nawawala pala sa aming lugar ay kagagawan ng isang nilalang. Dahil sa nasaksihan, hindi ako makatulog. Parang wala ako sa realidad ng sandaling iyon. Sigurado naman ako na may masama nang nangyari sa lalaki. Huwag naman sana, pero baka ipinanglaman na ito ng sikmura ng elemento. Ang ipinagtataka ko lang, bakit hindi ako nito pinapansin sa tuwing dumaraan ako? Samantala, madaling araw na nang dalawin ako ng antok, kaya nakatulog na rin ako. Samantala, nang nasa trabaho na ako, nagdadalawang isip ako kung ikikwento ko ba kay Mark ang nasaksiyan o hindi na lang. Ayoko kasi na mapagtawanan nito. Kilala ko ang ugali nito na kung minsan ay mapang-asar kahit medyo naniniwala rin naman sa mga kababalaghan. Pero nang break time namin, nararamdaman ko na may bahagi sa isipan ko na mas lalo akong lalamunin ng anxiety hanggat hindi ko nasabi sa iba ang aking nasaksihan. Kumbaga, hindi giginhawa ang dibdib ko kapag hindi ito nailabas. Bahala na kung pagtawanan ako ni Mark, at least nasabi ko naman sa kanya ang totoo. Nang sabay kaming kumakain sa mesa ng kantin, dito ko na tuluyang nabanggit ang tungkol sa misteryosang babae. Nasilayan ko naman na nakikinig ito ng seryoso. Nang matapos na ako magkwento, dito nagsalita si Mark. Ayon sa kanya, totoo nga yung ikinuwento sa kanya ng kanyang nobya. Nagsisisi pa nga siya kung bakit pinagtawanan ito noon. Oo, at naniniwala siya sa mga espiritu. Pero pagdating sa ganoong uri ay medyo tagilid para sa kanya. Tuloy ay nagkaroon sila ng samaan ng loob. Natanong ko siya kung paano yun nakita ng kanyang girlfriend. Ang sagot niya ay noong 10 oras ng gabi noong nakaraang 2 linggo. Bibisita sana ito sa kanila. Nang mapadaan umano ang girlfriend sa may ilog, kitang-kita ng dalawang mata niya na may babaeng nalulunod roon. Tapos may lalaking tumulong. Nakita rin umano ng kanyang girlfriend ang pagbabago ng babae. Naging kampon ito ng dilim na nawawala ang kalahati ng katawan at tinubuan pa ng malalapad na pakpak. Nasaksiyan rin raw nito kung paano tangayin ang lalaki patungo sa ere. Narinig niyang humihingi ng tulong. Dahil sa nasa taas na ito, hindi ito sapat na marinig ng ibang mga tao, lalong-lalo na kung nasa loob ng bahay. Ang tanging nakakarinig lang nito ay ang kanyang girlfriend na walang magawa para matulungan ang biktima. Alam umano ng kanyang girlfriend na hindi siya paniniwalaan ng maraming tao kapag kinalat niya ang tungkol roon. Kaya't kay Mark na lang ito ikinuwento. Hanggang ngayon ay may tampo pa raw sa kanya ang nobya. Kaya't pinayuhan ko siya na kausapin ito at sabihin na naniniwala na siya dahil maski ako ay naging saksi na rin. Humingi pa ng pabor sa akin ang kaibigan. Anya, pagkatapos ng duty ay puntahan na raw namin ang bahay ng kasintahan. Pumayag na lang ako sa kanyang hinihiling hanggang sa sumapit na nga ang oras na yon at sumabay na ako kay Mark. Nagpunta kami sa tahanan ng kanyang nobya. Sa una ay hindi siya pinapasok. Talagang may sama ng loob sa kanya. Ngunit nang sabihin niya sa dalaga na naniniwala na siya, dito na lamang parang lumambot ang puso nito para kay Mark. Pinapasok na siya sa tinutuluyan nito. Siya nga pala, mag-isa lamang ang nobya niyang si May sa tahanan. Nangungupahan lang kasi ito roon. Natanong ni May
kung bakit nagbago yata ang ihip ng hangin. Noong una ay pinagtatawanan pa siya ni Mark na labis niyang ikinapikon, sapagkat na-trauma na nga siya sa sobrang takot. Ganun pa ang magiging reaksyon nito. Ako ang sumagot sa tanong, kako sa kanya, nasaksihan ko rin noong nakaraang gabi ang gaya ng kanyang nakita. Yung tungkol sa manananggal at sa pagdagit nito sa biktima. Napanganga naman sa narinig si May. Mahalata sa mukha nito na nagkaroon na rin sa wakas ito ng karamay. Ang sabi pa niya, mabuti ay hindi ako pinakialaman ng nilalang. Ang tugon ko ay yun nga ang aking ipinagtataka. 2 beses ko nang naengkwentro, supalit hindi ako nito pinapansin na labis kong ipinagpapasalamat. Ang suwestyon naman sa akin ni May, dapat ay lumapit kami sa albularyo. Alam naman umano namin na walang maitutulong ang mga taga-barangay sapagkat hindi naman sila naniniwala sa ganoong uri. Dagdag pa niya, dapat na kaming gumawa ng aksyon para hindi na masundan pa ang ganoong pangyayari. Sumang-ayon naman ako sa kanyang inihayag. Natanong ko pa nga siya kung bakit kaya tinatago ng manananggal na yun ang kalahati ng kanyang katawan sa tubig. Bakit sa ganoong pamamaraan ito ng bibiktima? Kaya naman napatango ang dalaga bilang pagsagot sa akin nang hindi niya alam. Dagdag pa niya, siguro ay para hindi malata ng kanyang punteriya, kaya ganun ang kanyang pamaraan. At baka kaya ganun ang nilalang ay upang makabitag siya ng biktima sa pamagitan ng pagkukunwari nito na nalulunod. Sa oras na may kumagat sa kanyang pain, dito niya dadagitin. Napagtanto ko na may katotohanan ang inihayag ni May. Natuwa naman ako na nagkaayos na rin sina Mark at May sa bandang huli. Ipinagluto naman kami ng dalaga ng dinner. Tamang-tama naman iyon para kapag nakauwi na ako ng bahay ay matutulog na lamang ako. Hanggang sa matapos na sa pagluluto si May. Dito ko natuklasan na masarap pala itong magluto. Yung ulam namin ay nilagang baka. Talagang malinamnam ang sabaw at masarap nguyain ang karne sapagkat napakalambot nito at madaling madurog. Matapos kong kumain ay nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na. Magpapaiwan naman si Mark sapagkat mukhang marami pa silang pag-uusapan ng kanyang nobya. Ipinag-ingat naman nila ako. Ang sambit pa ni May, sa darating na Sabado, dapat ay maghanap kami ng albularyo para iparating ang kababalagang nangyayari sa aming lugar. Mukha kasing walang albularyo sa aming baryo at parang sa bayan pa. Napatango na lang ako bilang pagsang-ayon. Makaraan nito ay sumakay na ako sa bisikleta at saka pinaandar ito. Sa shortcut na ako dadaan dahil natakot na akong dumaan sa tapat ng ilog. Habang napapatakbo ako ng bisikleta, merong tumawid na isang dalaga. Nakasuot lamang ito ng pambahay at may hawak na bote ng langis. Hindi ito tumingin sa akin. Dire-diretso lamang itong pumasok sa may damuhan. May daanan din kasi roon. 2 ang daan at yung isa ay papunta sa may ilog. Dito na ako naalarma. Baka kasi yun yung nilalang at papunta ito sa may ilog para mag-abang ulit ng kanyang pupunteriyahin. Sa takot ko ay binilisan ko ang pagpapatakbo ng bike ko. Kagaya ng dati, ligtas pa rin naman ako nakauwi. Hindi ko lang kasi akalain na pati sa shortcut ay masisilayan ko pa ang babaeng yun. Mabuti na lang ay hindi talaga ako nito pinapansin. Malakas ang kutob ko na namimili lang ito ng bibiktimahin. Kaya hindi nakapagtatakang nakaligtas kami ni May. Samantala, sumapit nga ang Sabado kung saan ay maghahanap kami ng albularyo. 3 kami nito, si Mark, si May at siyempre ako. Umarkila pa kami ng tricycle upang mapunta sa kabilang bayan.
Hindi ito sa bandang pinagtatrabahuan ko. Sa ibang lugar pa ito. Hanggang sa makatagpo nga kami ng makakatulong sa amin. Ang pangalan nito ay Mang Noli. Nasabi naman ang aming sadya. Kaya't ang sagot ng albularyo na siyang nakahula tungkol sa nilalang, palalahanan na lamang ang mga kalugar namin. Kapag may nakita umano na nalulunod ang babae sa 10 oras ng gabi, ay huwag na lang tulungan. Nang sa ganun ay hindi malagay sa panganib ang buhay ng makakita dito. Ang manananggal raw na yun ay puno ng pagiganti. Ngayon lamang ito kumikilos, pero matagal na umano itong naagrabyado. Yun lang ang bagay na nababasa ni Mang Noli. Hindi pa kasi nito nasasabi kung bakit ito nagiganti, sapagkat makapangyarihan ito. Pero may binigay ang albularyo sa amin na makakatulong laban sa ganitong uri. Yun ay walang iba kundi ang pangontra. Dagdag pa ng albularyo, wala naman umanong masamang mangyayari kung walang galit sa amin ang nilalang. Saka kapag nakita namin ang kalahati ng katawan nito, budburan umano namin ng asin para hindi na ito makabalik at tuluyan ng mamatay. Dahil sa binanggit ni Mang Noli, bagya kaming nalito. Paano namin makakatiyak na talagang magiging ligtas nga kami? Gayong hindi namin alam kung ano ba talaga ang ikinagagalit ng nilalang. May naging payo naman sa amin ang albularyo. Anya, iwasan na lamang umano ang elemento para walang mangyaring masama. Siyempre, payo ng nakatanda sa amin, kaya susunod na lamang kami. Pero hindi namin nasunod ang bilin niya na paalalahanan ng iba. Alam namin na pagtatawanan lamang kami at pag-iisipan na nababaliw na kami. Alam namin na idadahilan ng mga tao na tulak ng droga o kasali sa sindikato ang mga nawawala. Nagkaroon sila ng pagkakamali sa kanilang boss kaya sinisingil lang sila. Kaya naman napagkasunduan naming tatlo na ilihim na lang iyon sa mga residente. Kasalanan rin naman nila na aksidente sapagkat hindi sila nag-iingat. Kumbaga, wala rin yang pinagkaiba sa mga tatanga-tanga kaya nadidisgrasya. Isa pa, nasa tamang edad na rin naman ang mga nabibiktima eh. Kinabukasan, day off ko nito, kaya naisipan ko na magbasikleta. Nililibot ko ang aming lugar. Hindi ako natatakot sapagkat umagang-umaga naman ng sandaling yon. Hanggang sa may nakita ko na isang poster na nakadikit sa poste. Base sa naririnig kong usapan ng mga marites na nagkukumpulan sa tabi. Yun raw umano ang misteryosong nawawala at hindi pa nahahanap. Pati pala sila ay nagdududa na. Malakas siguro ang pakiramdam nila na mayroong nangyayaring kakaiba. Pinagbasdan ko ang mukha ng lalaki. Hindi man sa nanlalait ako pero napansin ko na hindi siya kagwapuhan. Unti-unti nang nalalagas ang buhok nito sa may gitna ng ulo. Humpak ang pisngi at may malalaking mga mata. Wala pa itong kilay. Pero hinihiling ko na sana ay ligtas pa rin ang lalaki na ito kahit na napaka-imposible na. Samantala, ipinagpatuloy ko pa ang pagbibisikleta. Sa bawat poste ay nakikita ko ang poster ng mga nawawala. May isa akong napapansin sa kanila. Para kasi magkahawig sila. Iba-iba nga lang ng hugis ng muka. Hanggang sa madaanan ko yung ilog kung saan ay madalas ko nakikita ang misteryosong babae. Sa oras na yun ay wala ito roon. Siyempre, kalat pa ang sikat ng araw eh. Naisipan ko na lusungin ng tubig
at tumayo sa dating kinapupwestuhan ng babae. Napansin ko na malalim pala ang bahaging yun. Hindi ko pa naaabot ang pwesto na yun, pero yung tubig ay medyo lagpas na sa aking bewang. Dahil dito ay umahon na ako, at dahil basa ako, ay umuwi na ako ng bahay. Tutal ay 1 oras na rin ako nabibisikleta. Ang gagawin ko naman sa bahay ay ang magluto ng masarap na pagkain. Gusto ko kasing kumain ng marami. Yung mga cravings ko ay pupunan ko na sa araw na yun. Siyempre, bago ko sinimulan ay naligo muna ako. Maya-maya pa, sa kalagitnaan ng paliligo ko, meron akong naririnig na kumakatok sa may bandang main door. Sa loob-loob ko, kung hindi si Mark, ay baka si May ito. Napakamot ulo na lang ako. Binilisan ko ang pagbanlaw at saka itinapis ang kalahati ng aking katawan. Lumapit ako sa main door at saka ko ito binuksan. Nakita ko na may taong nakatayo hanggang sa namukhaan ko ito. Napatras ako habang nanlalaki ang mga mata, sapagkat yung babae pala ito sa may ilog. Nakakalapit ito dahil wala sa akin ang pangontra. Ang sabi niya, huwag umano ako matakot sa kanya at hindi naman ako sasaktan. May gusto lang siyang iparating sa akin at ipaalala. Huwag na huwag raw akong makikialam sa mga gusto niyang mangyari. Ang ginagawa niya ay may malaking dahilan at hindi lang ito basta-basta pamamaslang lamang. Kung ayaw ko raw madamay, huwag na huwag ko siyang papakialaman. Alam niya na batid ko na ang kanyang madilim na pagkatao, sapagkat hinayaan pala niya na ipakita ang bagay na yun sa akin. Para kahit papano, meron kahit isang tao na nakakaalam kung ano ang sanhi ng pagkakawala ng mga biktima. Matapos niyang sabihin niyon, umalis na ito sa aking harapan. Siya nga pala, nasa normal na itsura pa naman ang babaeng yun ng oras na yun. Ako naman, nandahil sa takot, ay parang na-estatwa. Inilak ko na ang pintuan at sinimulan ko na ang pagluluto. Napagtanto ko na tama nga ang sinabi ni Mang Noli. Ang babaeng yun ay puno ng pagiganti. Ang tanong ko, ano kayang klaseng tao ang kanyang pinaghihigandihan? May kaugnayan ba siya sa mga taong yun? Napapansin ko pa nga na magkakamukha ang mga lalaking yun. Kaya sa palagay ko, puro mga lalaki lang na may atraso sa kanya ang kanyang pinapatay. Nang matapos ko magluto, nagtungo ako sa tahanan nila May para sabihin niyon sa kanya. Nagulat siya sa kanyang nalaman, pero ang sabi niya, mukhang kailangan umano naming sundin ang kagustuhan ng babaeng yun. Total ay wala naman kaming dapat katakutan dahil wala naman kaming atraso sa kanya. Dahil dito ay sumang-ayon na lang ako sa napagkasunduan namin. Samantala, lumipas ang 1 linggo at habang nasa trabaho, merong ipinagtapat sa akin si Mark. Anya, medyo nagsasawa na siya kay May dahil meron na siyang bagong napupusuan. Dahil dito, natanong ko kung sino. Ang sabi niya, may nakilala siyang mestisang injek sa kabilang bayan. Gusto niyang ligawan ito dahil sa maganda at ganun ang klase ng ideal girlfriend niya. Agad akong tumutol sa kagustuhan niya. Kako, paano si May? Tiyak na sobra itong masasaktan kapag nalaman na may bago na siyang nagugustuhan. Pinayuhan ko siya na kung gusto niya makipaghiwalay, sabihin niya na ito agad kay May. Pero mabilis siyang umiling. Anito, sino raw bang nagsabing makikipaghiwalay siya? Dagdag pa niya, mahal pa rin niya naman si May. Pero ibang klase ang dating ng bago niyang nakilala. Kaya ang sabi niya, kapag sinagot siya ng dalaga, ipagsasabay niya ang 2 babae. Halos may matay ako sa nalaman ko. Hindi ko akalain na babaero pala ang kaibigan ko. Hindi man sa panlalait, pero wala sa itsura nito. Hindi naman kasi siya kagwapuhan. Kaya naman sinabi ko na maging tapat naman sa kanyang nobya. Medyo nagalit pa siya sa akin at ang sabi ay wala raw akong pakialam sa buhay niya. Deskarte niya yun.
Kung gusto ko raw gumaya ay gawin ko na raw. Hindi niya ako pinigilan. Hindi niya ako pipigilan at sa halip ay susuportahan pa. Matapos niyang sabitin niyon ay umalis na siya sa aking harapan. Sa loob-loob ko ay nasabi kong bahala siya. Pag-uusig na lang ng konsensya ang magiging kalaban niya. Kaya sana ay makonsensya nga siya. Hindi ko nga sinabi kay May ang tungkol roon. Ngunit isang hapon, wala akong pasok ng araw na yun. Habang napapakain ako ng alaga kong iguana sa cage nito, narinig ko na may kumakatok sa main door. Hindi ko alam kung si May ba o si Mark ang bisita ko. Ibinigay ko na ang natitirang mealworm sa alaga ko at nagtungo na sa main door para buksan ito. Hindi ko inaasahan na yung babae na naman pala ito. Titig na ititig ito ng masama sa akin. Kaya naman natanong ko kung anong kailangan ito. Ang sabi niya, ako raw. Ipagtapat ko na raw kay May ang pagtataksil ni Mark. Sa takot ko ay napatango na lang ako bilang pagsangayon. Agad rin namang umalis ang babae, kaya naman dito na lang ako nakahinga ng maluwang. Nagdadalawang isip tuloy ako kung dapat na bang sabihin sa dalaga. Subalit dahil ayoko naman na may gawin na masama sa akin ng babae, napilitan na nga ako na gawin iyon. Sa loob-loob ko, bahala na kung magalit man sa akin si Mark. Siya rin naman ang may kasalanan dahil inihayag niya sa akin. Iyak ng iyak si May nang malaman na yon. Tinawagan niya si Mark sa telepono para siguraduhin iyon. Nalaman niya dito na totoo nga ito at hindi na umano siya umabot pa sa panliligaw. Sila na raw at bago nobya niya na ito. Lalo namang nadurog ang puso ni May nang marinig ang pag-aamin ng dating kasintahan. Pabalibag niyang ibinaba ang telepono at pagkuway dito niya na ipinagpatuloy ang pag-iyak. Pinapagaan ko naman ang kanyang loob, ngunit naging iritable siya. Ang pakiusap pa niya ay iwanan ko na raw siya. Gusto niyang mapag-isa, kaya naman pinagbigyan ko na lang siya. Awang-awa ako sa kanya pero umalis na ako sa bahay niya. Hindi ako nagbisikleta ng sandaling yon, kaya naglalakad lang ako sa pag-uwi. At habang naglalakad, hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Mark. Makikita sa mukha nito na galit ito sa akin. Kahit agad niya akong sinalubong, saka ako pinitsarahan. Ang sabi niya, bakit ko ipinagtapat yun kay May? Parang hindi naman umano ko kaibigan. Dagdag pa niya, tuloy ay nawalan siya ng isang babae. Inggit raw ako sa kanya dahil nakakakolekta siya ng babae, samantalang ako ay hindi. Sinagot ko naman siya na hindi ko lang kinukonsinte ang kalokohang ginagawa niya. Mali ang paglaruan ang damdamin ng isang babae. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ko, kaya sinalubong niya ako ng suntok sa mukha. Malakas iyon kaya natumba ako sa lupa. Hindi pa siya nakontento. Pinaulanan pa niya ako ng suntok sa mukha. Kaliwat kanan ang ginawa niyang pananapak sa akin. Iniwanan niya na lang ako na lupaypay na at bugbog sarado. Naging chinito na ang kaliwa kong mata dahil doon yung pinuruhan niya ng sapak. Pakiramdam ko ng sandaling yun ay hindi na siya yung dating Mark na kaibigan ko. Tuluyan na siyang nabulag sa pagiging babaero niya. Mas pinili ko na hindi lumaban. May paniniwala kasi ako na kapag pinalagpas mo ang ginawa sa iyo ng iyong kapwa, matinding karma naman ang babalik sa gumawa sa iyo ng masama. Naniniwala ako na makakarma rin siya balang araw sa kanyang pagkakamali. Ginamot ko na lang ang mga pasa ko. Mabuti na lang ay walang nakakita sa pambubugbog sa akin ni Mark. Habang ginagamit ko nga ang mga pasa ko sa salamin, yung malaking salamin kasi ay nakapwesto sa may salas, may natanong ako sa labas ng pintana na may nakatayo ron. Tinignan ko ito ng maigi. Nalaman ko na yung babae na naman pala ito. Hindi na ito nakasimangot at sa halip ay nakangiti na ito na para bang
Natutuwa sa akin. Hindi ko alam kung ano yung ibig niyang ipayuwatig, pero nang sandaling iyon ay hindi na ako nakakaramdam ng takot sa kanya. Tulad ng dati, ay mabilis na naman itong umalis kaya tinuloy ko na ang ginagawa ko. Sa paglagay ko ay natutuwa ito dahil nabanggit ko na kay May ang pagtataksil ni Mark. Napagtanto ko na ganun pala kalakas ang pakiramdam ng mga ganong uri. Palibhasa ay alagad ito ng dilim. Lumipas ang isang linggo, nakamove on na rin sa wakas si May. Nalaman ko yun nang tawagan ko siya sa telepono. Hanggang pangatlong araw lang raw siya umiiyak. Pero nang pagsapit ng isang linggo, unti-unti niya nang natanggap ang pagkakahiwalay nila. Natuwa naman ako sa nalaman. Sabi ko pa, hindi niya deserve na mahalin si Mark. Naniniwala ako na may darating na tamang tao para sa kanya. Yung hindi siya lulukuhin. Simula nga nun, naging magkaibigan na kami. Kapag day off ko, lumalabas-labas kami at nagtutungo pa sa mall na matatagpuan sa bayan. Gaya ng gabing iyon, marami kaming napasyalan. At noong magsawa na kami sa pamasyal, hinatid ko pa si May sa inupahan nito. Sobrang napapasalamat siya sa akin sapagkat simula ro na maging magkaibigan kami, tuluyan niya nang nakalimutan ang dating taksil na boyfriend. Ang sagot ko ay kinalulugod kong malaman niyon. Nang naglalakad na ako pauwi, napagpasyahan ko na dumaan sa may tapat ng ilog. Dahil hindi na ako natakot sa misteryosang babae, tumuloy nga ako ron. Gusto ko kasing malaman kung nandoon pa rin ito. Hindi nga ako nagkamali. Naroroon nga ito. Umahakto ito na nalulunod. Ang isa pa sa ikinagugulat ko, dahil naroroon rin si Mark. Tutulungan ito ang babae base sa nasisilayan ko. Lumalangoy ito sa kinaroroonan ng dalaga. Sumigaw ako kay Mark na huwag niyang ituloy ang pagtulong dito. Dahil ang babaeng yan ay isang manananggal. Dahil matagal na rin kaming hindi nakakapag-usap ni Mark, iniisip marahil nito na hindi ko na siya kaibigan. Ang buong akala niya ay pinagtitripan ko lang siya. Huminto siya sa paglangoy at humarap sa kinaroroonan ko. Kahit medyo malayo ang distansya namin, kitang-kita ko na nag-dirty finger siya habang nakalabas pa ang kanyang dila. Matapos nito, ipinagpatuloy niya na ang paglangoy palapit sa misteryosang dalaga na patuloy sa pagkukunwari na nalulunod ito. Nang hawakan niya ito sa braso, ay napayakap sa kanya ang magandang babae. Kitang-kita ko naman sa manyak na mukha ni Mark na nagugustuhan nito ang pagyakap nito sa kanya. Damang-dama niya siguro ang hubad nitong katawan. Maya-maya pa, tuluyan nang nagbago ang balat ng babae. Mula sa makinis at maputi nitong balat, ngayon ay naging maitim na, kasing kulay ng uling. Hindi yun napapansin ni Mark dahil abala siya sa pagloromansa sa katawan ng babae habang siya ay nakapikit. Hinahalik-halikan niya at inaamoy ang leeg at pati na rin ang balikat nito. Ang dapat sanang pagtulong ng lalaki sa babae ay nauwi sa kanyang pag-iinit. Samantala, kitang-kita ko na naging kulay pula na ang mga mata ng babae. Tumulis rin ang dalawang tainga nito at nagkaroon ng matutulis na kuko sa mga daliri. Huli na ang lahat nang mapansin niya ni Mark. Nasigaw ko na lamang ang kanyang pangalan sa labis na pagkataranta. Pagtingin ni Mark sa itsura ng babae, napatras siya dahil bumulaga sa kanyang paningin ang pangit nitong muka. Hindi na mababakas ang kagandahan nito kahit sa anong anggulo pa tignan. Mukha nitong kampo ng dilim. Tinulak niya ang nilalang at siya ay nagsisigaw. Subalit sinunggaban siya nito at binihag ng braso nito. Kahit isang braso lang ang gamit ng elemento, hindi na siya makapiglas pa. Samantalang yung isang kamay nito ay ipinantakip sa kanyang bibig para hindi na siya gumawa pa ng ingay.
Hindi nagtagal, inilabasan ng kampo ng dilim ang kanyang matatalas na mga ngipin at saka kinagat si Mark sa balikat. Maya-maya'y dinagit na siya ng nilalang. Para itong malaking ibon na lumipad paitaas habang may tangay-tangay na tao. Gustuhin ko man siyang iligtas pero wala na akong magawa pa. Napasuntok na lang ako sa puno dahil sa sobrang inis sa sarili ko. Sinisisi ko talaga ang sarili ko sa mga nangyari. Sa sobrang sama ng loob ko, tumakbo na lang ako pauwi ng bahay. Nabanggit ko ito kay May dahil tinawagan ko siya sa telepono. Maski siya ay nagulat at pakiramdam ko ay napatulala rin ng sandaling yun. Ilang segundo rin kasi siya na napatahimik. Pero di nagtagal, sinabi niya sa akin na wala raw akong kasalanan. Anya, pinaalalahanan ko na pala ito ngunit hindi naniniwala. Napakasakit umano sa kanya ang nangyari. Mayroon kasi silang pinagsamahan. Dagdag pa niya, wala na kami magagawa pa. Kailangan na lang namin tanggapin kahit napakahirap sa aming dibdib. Dito ko natuklasan na ganap na ngang nakamove on si May kay Mark. Hindi na ito umiiyak. Kahit pa nalaman nito na may nangyaring masama rito. At dahil hindi naman naniniwala ang pamilya ni Mark sa isang gaya ng manananggal, inilihim na lang namin ni May ang insidente na iyon. Kaya ang paniniwala ng kanyang pamilya, nawawala lang ito. Sa tingin ng kaanak nito, baka dinukot ito para i-salvage ng napasukan nitong sindikato. Dahil nagnakaw umano ito ng malaking halaga nun, at baka ngayon lang natuklasan ng sindikato. Samantala, ngayon ko lang rin nalaman sa pamilya ni Mark na may ginagawa pala itong kabalbalan. Nanggahasa rin umano ito ng minor de edad noon. Talagang isang manyakis si Mark, pero nakuha lamang sa piyansa, kaya hindi ito nakulong. Gulat na gulat rin naman si May sa mga nalaman tungkol sa dating nobyo. Marami pala itong tinatagong sikreto sa kanya na ngayon niya lang nabatid. Isang blessings rin pala na nagkaiwalay sila dahil ang akala niyang mabuting tao ay may kinukubli palang napakaitim na budhi. Sa kabila ng kabalbalan na ginagawa noon ni Mark, napakasakit pa rin sa pamilya nito ang paglaho nito na parang isang bula. Lumipas ang ilang buwan. Dito na lamang namin ipinagtapat ni May sa pamilya ni Mark ang totoo. Lumipas ang ilang buwan. Dito na lamang namin ipinagtapat ni May sa pamilya ni Mark ang totoo. Naniwala rin naman ito sa amin at laking pasasalamat namin dahil hindi kami sinisisi sa nangyari. Samantala, mula nang madagit ng manananggal si Mark, kasabay na rin sa naglaho ang elemento. Hindi ko na ito nakikita sa ilog kahit pa sa 10 oras ng gabi. Sa palagay ko ay baka lumipat naman ito ng lugar. Samantala, bumalik kami ni May sa albularyong si Mang Noli. Dito niya na lang nasagot ang lahat ng katanungan namin. Bukod kasi sa isang albularyo ang matanda, isa rin itong manghula. Anya, nabasa na niya sa kanyang baraha ang tungkol sa misteryosang babae. Dati raw pala itong nagkaroon ng nobyo, pangkaraniwang tao ang lalaki. Nagtaksil ito sa kanya at nakuha pang mambabae sa kabila ng hindi nito kagwapuhan. Hindi rin alam ng lalaki na isa siyang manananggal. Labis na sumiglap ang galit ng babae sa dating nobyo, kaya pinaslang niya ito sa bandang huli. Mula noon ay nagkaroon na rin siya ng matinding pagkapuot sa ibang mga babaero, kaya ginagamit nito ang likas na kagandahan upang bitagin ng kanyang karisma ang mga manyakis at babaero. Nagkukunwari itong nalulunod sa tubig at wala pang saplot sa pangitaas na katawan.
Nakakubli naman sa tubig ang putol nitong katawan. Bago pa kasi siya lumublob sa ilog, kalahati na ang katawan niya bagamat normal pa rin ang itsura niya. Nakatago naman sa kung saan mang lugar ang pang-ibaba nitong katawan. Samantala, batid na ng babae ang kalokohang ginagawa ng mga lalaking punteriya niya. Dagdag pa ng albularyo, sa oras na nahulog sa bitag ang biktima, doon na lamang niya ipinapakita ang napakapangit niyang itsura hanggang sa Samantala, batid na ng babae ang kalokohang ginagawa ng mga lalaking punteriya niya noon pa man. Dagdag pa ng albularyo, sa oras na nahulog sa bitag ang biktima, doon na lamang niya ipinapakita ang napakapangit niyang itsura hanggang sa dagitin niya na ito. Doon na lang naliwanagan ang isipan namin ni May matapos iyon marinig kay Mang Noli. Kaya pala magkakamukha ang mga nawawala kabilang na si Mark, sapagkat ang elemento pala ay galit sa pangit na nga ay babaero pa. Ang buong akala ko ay ganun nga lang. Pero lumipas ang isang taon, may nabalitaan naman kami ni May na puro gwapo o maiitsura naman ang nawawala sa kabilang bayan. Sa palagay ko ay nagbago na ang panlasa ng elemento, pero sigurado ako na babaero rin ang mga yon. Kaya sa mga babaero dyan, magsilbing aral na rin ito sa inyo ha. Maging loyal na lang kayo sa kasintahan o misis ninyo. Hindi ba't napakasarap mamuhay ng walang iniloloko at tapat lang sa iyong partner? Dahil ang lahat ng klase ng paloloko ay kasalanan sa mga mata ng Diyos, kaya magbago na at putulin na ang masasamang gawain. Huwag niyo nang hintayin pa na malaman ng misteryosong babae ang inyong tinatagong sekreto. Mahirap na, lalo na't wala na itong pinipili. Mapagwapo man o pangit, basta babaero ka, siguradong may paglalagyan ka. Siguro ay matanda na manananggal ngayon. Pero ang mga katulad nila ay may kakayahan na bumata oras na makatikim ng sariwang puso ng biktima. Kaya may kakayahan pa rin itong makapang-akit at manghulog sa patibong sa iba't ibang paraan. Hanggang dito na lang ang kwento. Lubos na gumagalang, Nestor.